Naniniwala si Gon na buhay pa si Kite at sinabihan niya si Killua na kailangan nilang lumakas bago bumalik para iligtas siya. Sa kanilang paglalakad, hawak ni Killua ang dalawang token. Sinabi ni Netero na kailangan nilang kunin ang parehong token mula sa dalawang assassin. Pagdating nila sa istasyon, biglang lumapit si Pam Siberia, isang babaeng mukhang may problema sa buhay. Ang creepy vibes niya agad nagdala kay Gon at Killua sa defensive mode. Pinakilala niya ang sarili at niyaya silang mag-tea. Habang nagsasalita si Pam tungkol sa love at ang crush niya kay Nove, sobrang dami niyang nilagay na asukal sa tea na parang magde-dessert na siya. Nang tinikman niya ito, parang wala lang, pero halata kay Gon at Killua na parang gusto nilang tumakas. Sinabi ni Pam ang mga dapat nilang talunin, sina Knucklebine at Shoot McMahon, mga estudyante ni Morel. Samantala, si Knuckle parang laging may rally gamit ang megaphone, naghahanap ng kaaway, pero sabi ni Killua, decoy lang siya at si Shoot talaga ang manonood sa shadows. Sinimulan nilang mag-train kasama si Biscuit na literal na binugbog si Gon para lang magising siya sa katotohanan. Sinabi ni Biscuit na ang task na binigay ni Netero na isang buwan lang ay parang scam kasi kadalasan isang taon ang totoong time frame. Samantala, sa Chimera Ant HQ, ginamit ni Neferpeto ang katawan ni Kite bilang laruan para gawing punching bag. Sa kabilang banda, nagpakyut si Knuckle sa isang tuta habang naghihintay ng kalaban. Nagtuloy ang training ni Gon at Killua. Nagdala ng smoke rabbit si Morel para mag-scout sa mga ants pero naamoy agad ito ni Neferpeto. Dito lumabas si Shiapov na mukhang sobrang confident sa sarili at sinabi niyang malapit nang magising ang isa pang Royal Guard na si Mentutuyupi. Si Pito naman mukhang balak gawing action figure si Kite bilang training dummy. Habang abala ang Chimera Ant Queen sa pagkain ng 250 human meatballs araw-araw para sa pagluwal ng king, si Gon at Killua ay tuloy-tuloy ang pagdurusa, training. Binabantayan sila ni Pam na parang nanay na laging galit. Pagkatapos ng 3 oras ng Ren training, bagsak na naman sila. Pero si Biscuit, walang awa, sinabi agad na labanan na si Knuckle. Ang dalawa, parang natapakan ng buntot kasi bigla-bigla daw ang utos. Pero sabi ni Biscuit kung hindi kaya, tumakbo na lang sila. Sa parke naman, si Knuckle, parang tambay na walang ginagawa, nag-aalaga ng asong gala. Dumating si Gon at Killua, at biglang serious mode si Knuckle. Pero nung nalaman niyang mga bata ang kalaban, parang napa-icon at nagbanta ng battle to the death. Drama king si Kuya. Sinabihan pa silang suntukin siya ng paulit-ulit. Kung hindi siya gagalaw, talo sila. Si Gon, kahit alam niyang dehado sila, nag-activate ng Jajangken. Si Knuckle, nagpanik kung aling parte ng katawan ang poprotektahan. Utak o tiyan. Sa huli, pinili niya ang tiyan. Pero ang ending, lumipad si Knuckle parang paper plane. Bagsak at nawalan ng malay. Si Killua, tinawag siyang gunggong kasi obvious naman daw ang mangyayari. Kinabukasan, nagising si Knuckle sa kama tapos nakita niyang nagte-training pa rin ang dalawa. Inamin niyang mali siya sa pagmamaliit sa kanila. Pero ayon, nagdrama na naman, pinupuri si Gon na parang proud tito. Samantala, si Pam ay stalker mode, sumisilip sa pinto habang nagluluto. Sa NGL naman, si Morel at Nove ay tuloy sa plano nilang mag-alis ng Chimera Ants isa-isa gamit ang portal. Si Colt at Peggy, nagdedebate kung paano maiiwasan ang tuluyang pagbagsak. Sa ending, balik tayo kay Knuckle na tambay na naman sa parke, pero this time, 3 aso na ang barkada niya. Challenge uli si Gon at Killua, pero si Shoot, ang tahimik na observer, nag-aabang sa dilim. Si Gon at Killua ay sugatan at halos hindi na makalakad matapos labanan si Knuckle. Si Shoot naman ay nakatago sa likod ng puno, iniisip kung aatakihin niya sila. Pero ang ending, tumayo lang siya roon, nanginginig at umiiyak. Alam niya na duwag siya. Kinabukasan, nag-Ren training ulit si Gon at Killua. Habang nagtatanong si Gon kung bakit hindi pinapunta si Knuckle sa NGL, sabi ni Killua, masyado raw itong mabait para sa mga laban ng life or death. Laging may kasamang mga aso si Knuckle at parang dog lover lang na ayaw makipag-away. Si Biscuit naman, tuwang-tuwa kasi kaya na nilang mag-Ren ng 2 oras nang hindi nahihirapan. Pero natakot siya kay Pam na parang kontrabida sa horror movie habang naghahasa ng kutsilyo sa tabi. Habang kumakain sila, nagtanong si Pam kung kaya na ba nilang talunin si Knuckle. Sabi ni Gon, kaya nila, pero halatang di siya kumbinsido. Nag-pinky swear pa siya kay Pam na parang bata lang, pero kinikilig naman si Pam. Sabi ni Biscuit, effective daw talaga si Gon sa mga creepy na tao. Samantala, binabawasan ni Morel at Nove ang mga Chimera Ant gamit ang portals. Si Netero naman, parang chill lang habang pinapatay ang mga ant sa basement. Sa kabilang banda, nagkakagulo na ang mga ant lalo na nang magsimula ng gumalaw ang Royal Guards. Sa wakas, hinarap ulit ni Gon at Killua si Knuckle.
Lumalaban si Gon gamit ang lahat ng lakas niya pero parang punching bag lang siya ni Knuckle na paulit-ulit siyang sinuntok. Tinawanan lang ni Knuckle ang mga attack ni Gon at sinabing may dalawang malaking kahinaan ang rock attack nito. Samantala, iniisip naman ni NetEro na parang may magsasacrifice sa misyon na to. Si Gon at Knuckle parang nagsasanay lang habang naglalaban. Pinuna ni Knuckle ang jajangka ni Gon, sabi niya masyadong mabagal mag-charge at sobrang halata ng moves. Pero si Gon, todo kumpiyansa pa rin at pinakita ang full nen niya kahit mid-level pro lang ang tingin sa kanya. Ang laban nila, parang tutorial kung paano magpalakas, pero kahit anong effort ni Gon, parang napaka-amateur niya sa harap ni Knuckle. Ang nakakatawa, habang tumatagal, nag-e-enjoy pa si Knuckle magpaliwanag ng flaws ni Gon. Habang naglalaban, napansin ni Killua na binabasa ni Knuckle ang bawat galaw ni Gon. Pero si Gon, hindi nagpapatinag at ginagamit pa ang kahinaan ng sarili niyang moves para lokohin si Knuckle. Nagkunwari siyang gagamit ng isang Nen technique pero fake pala, kaya nagulat si Knuckle. Kahit ganun, pagod na pagod si Gon at bumagsak din sa huli. Wala ng energy, kaya si Killua ang umalalay sa kanya pauwi. Sa gilid, si Shoot biglang sumulpot at sinermonan si Knuckle na masyado daw siyang mabait. Si Knuckle naman, pinagtanggol ang sarili, pero halata naman na parang comedy duo lang sila. Samantala, si Biscuit biglang nag-transform na parang bodybuilder at hinamon si Killua sa isang laban. Hindi nakaligtas si Killua, may black eye siya kinabukasan habang si Gon fresh na fresh uli. Bago umalis, pinagalitan pa ni Biscuit si Killua na palaging tumatakbo kapag may mas malakas na kalaban. Sinabi niyang kailangan talunin ni Killua si Shoot o iwanan niya si Gon forever. Sa huli, sina Gon at Killua ready na sa final battle. Si Pom, mas mukhang baliw pa kaysa dati, habang si Biscuit naglakad palayo na parang walang nangyari. Si Gon laban kay Knuckle at Killua laban kay Shoot. Si Gon at Killua ay kalaban ni na Shoot at Knuckle sa kagubatan. Ang mananalo ay makakapunta sa NGL at ang matatalo ay mananatili. Walang paligoy-ligoy, agad nag-charge si Knuckle at nagsimula ng magtulungan sila ni Gon. Habang sinusubukan ni Gon mag-end, si Knuckle ay mabilis na dumaan at binigyan siya ng suntok sa mukha. Pero nagtataka si Gon kung bakit hindi siya nasaktan. Tumingin siya at nakita ang isang maliit na marshmallow na may numerong 210 sa noo. Ang marshmallow na yon ay parang calculator. Habang tumataas ang numero at lumalaki. Tinawag ito ni Knuckle na Hako-ware, isang Nen ability kung saan kailangan bayaran ni Gon ang utang niya sa aura na ipinahiram ni Knuckle. Ang marshmallow creature na may pangalan na APR ay nagbabantay ng interest. Kung hindi nabayaran ang utang, hindi makakagamit si Gon ng Nen ng 30 days. Habang patuloy ang laban, ipinaliwanag ni Knuckle na may limitasyon ang aura ng bawat tao. At ang aura ni Gon ay hindi pa enough para tapusin ang laban ng buo. Binanggit pa ni Knuckle na kapag natapos ang laban, magkakaroon ng malaking epekto kay Gon. Sumakit ang ulo ni Gon sa dami ng impormasyon, kaya medyo confused na siya. Pati si Knuckle, walang sakit kasi hindi pa tapos ang utang ni Gon. Habang patuloy ang paglaki ng utang ni Gon, nagiging mas delikado ang laban. Samantalang si Killua ay naglalakad kasama si Shoot, naglabas ng nakakakilabot na Nen si Shoot at binigyan si Killua ng kakaibang pakiramdam. Sinubukan ni Killua tumakbo pero nahirapan siya dahil naalala niya ang mga sinasabi ni Illumi. Habang naglalaban sila, parang may nagkontrol sa utak ni Killua, kaya nahirapan siya makipaglaban. Hanggang sa napagtanto ni Killua na ang ginagawa niyang pagtakas lang at hindi siya natututo. Kaya't nagdesisyon siyang lumaban at humarap kay Shoot nang hindi tumakbo, pero nahirapan pa rin siya dahil si Illumi ang nasa utak niya. Si Chimera Ant King ay ipinanganak na at tinanggal ang karamihan sa mga vital organs ng Queen. Pagpasok ni Peggy, nagulat siya sa kondisyon ng Queen at tumakbo papunta sa kanya, pero tinadtad siya ng King. Sinabihan ni King si Colt na linisin ang kanyang buntot. Si Turtle naman, may dala palang panyo, kaya pinatay siya ng King at ipinagawa ang trabaho kay Colt. Si Neferpitou naman ay nag-prepare ng dinner sa bubong kung saan may magandang view, pero si Colt ay patuloy na namumroblema sa Queen. Sabi ni Pito, wala nang silbi ang Queen ngayon, kaya tinuloy na nila ang pagpunta sa bubong. Si Mentutuyopi ay sinusubukang lumipad pero natrap siya sa pader, habang si King naman ay nag-try ng human patty. Pero hindi niya ito gusto. Sabi ni Pito, wala kasing flavor. Pero naalala ni King na nung nasa tiyan siya ng Queen, may natikman siyang masarap na karne. Si Pito sinabi ng mga special humans yon. Samantalang si Colt ay patuloy na tumutulong kay Moral at Nove na na-shock nang malaman na si King ay ipinanganak na. Wala nang choice kaya tumakas na sila. Pumunta si King sa isang village at pinatay ang magulang ng isang bata tapos kinain niya pa ang utak ng bata. Si Pito nagbigay pa ng mga tips kay King pero hinampos siya ng buntot ng King.
Sana hindi ka mamatay, Pito, sabi ni King. Sa nest, ang mga squadron leaders ay nagsimula ng mag-isip na baka magtayo pa ng mga kaharian ang mga Chimera Ants kung mamatay ang Queen. Si Colt naman ay patuloy na nagsusumbong kay Moral at Nove, hoping na hindi na masira ang ecosystem. Samantalang si Gon at Killua, after matalo sa laban, nagsabi ng goodbye kina Knuckle at Shoot tapos umiyak si Gon. Sabi ni Killua, lalabanan kita pagbalik ko. Ayon, sa sobrang frustration ni Gon, nag-breakdown siya, pero si Killua ay puprotektahan si Gon kahit siya rin ay may problema. Si Netero, kasama sina Moral at Nove, ay tinawagan sa telepono at sinabi na ipinanganak na si King at kailangan ng mga pinakamahusay na surgeon para iligtas ang Chimera Ant Queen. Habang nagtatanggal siya ng buhok, nagpalit siya ng damit na may nakasulat na heart sa t-shirt, parang Lucky Charm lang para sa mga malalaking laban. Nagsimula siyang mag-charge ng Nen at nagiging blue haze ang buong kwarto para lang sabihing may powers siya. Tinanong niya si Colt kung paano sila maihahambing sa King. At si Colt, honest naman, ay sinabing malabo silang matalo dahil baka patayin pa sila ng Royal Guard. Si Netero, tinanggap na lang na siya na ang weakling sa laban at medyo happy pa. Habang papunta sila sa nest, kinailangan nilang tulungan si Queen. Sinabi ni Colt na ang mga sundalo ay umalis na at isang surgeon ang nag-oopera kay Queen. Si Queen naman, gamit ang telepathy, nagsabi ng mga huling salita tungkol sa anak niyang si King na ipinanganak na, pero okay lang, healthy siya, at umaasa na balang araw siya ang maghahari. Sabi pa niya kay Colt na ipaalam kay King ang pangalan niya na Meruem, ang liwanag na magbibigay gabay sa lahat. Malungkot na sinabi ni Colt na hindi niya kayang protektahan ng Queen. Habang umiiyak si Colt, nagpatuloy naman ang mga kwento ni Gon at Killua. Si Gon, sumigaw na mahal iligtas si Kite at gusto niyang maging malakas para sa pagbalik ni Kite. Si Spinner, parang nanay, binigyan sila ng motivational speech. Sa huli, si Spinner pala ay may utang kay Kite kaya gusto niyang makabayad. Sa nest, si Knuckle at Shoot ay inatake ng isang strange creature, at surprised si Kite pala yun. Habang nangyayari ito, si Cheeto naman ay nagpatuloy sa pagpatay sa NGL border stop. At si King, natagpuan na ang Republic of East Gorto. Naglakad si King sa Royal Palace ng Republic of East Gorto, at lahat ng gwardya, pinatay agad. Pumasok siya sa palasyo kasama si Shia Puff, Mentutuyupi, at Neferpeto. Habang si Ming Jolik ay enjoy sa private dance ng mga babae, tinawagan siya tungkol sa mga intruders, pero hindi siya nag-alala. Pagpasok ng Chimera Ants, sinalubong sila ng mga gwardya, kasama ang isang Nen user. Si King, inis na inis, tinapos lahat ng gwardya gamit ang kanyang buntot at pati yung Nen soldier. Pinatulan dahil natagpuan niyang masarap ang lasa ng Nen user. Naisip ni Pito na lalakas pa siya sa bawat user na kakainin niya. Dumating sila sa theater at si Ming, nagmamarunong, pinatawag ang mga gwardya. Si Puff, medyo confused, sinabi na ang King ay titulo lang, hindi ibig sabihin may power. Pagkatapos, pinatay ni Meruem si Ming. Sabi ni Pito na okay lang na gawin ang gusto nila sa katawan nito. Si King, natuwa sa palasyo at gusto gawing meat plantation ang courtyard. Samantala, si Gon at Killua umuwi at natagpuan si Palm na may bloodshot na mata at parang galing sa impyerno, may mga dummy na pinagsusuntok. Dali-dali silang pumasok at si Gon, pumayag makipag-date kay Palm bilang parusa. Si Killua, natulala. Si Gon, may past date na kay Mito at mga babae sa fishing boats. Si Killua, wala pa. Tumawag kay Gon si Knuckle at sinabing nahanap na nila si Kite. Tuwang-tuwa si Gon, hindi niya alam na si Kite ay under control ng kalaban. Si Cheeto naman, ang lakas kumain ng tao. At kahit mga pulis, patay sa kanya. Kinabukasan, si Gon at Palm nagsimula ng date pero si Killua, nagmamasid lang. Biglang lumabas si Ramot, gustong mag-higanti kay Killua. Si Killua ay nakikipaglaban mag-isa kay Ramot. Si Gon ay hindi pwedeng gumamit ng Nen sa loob ng 30 days kaya si Killua ang nagtatanggol sa kanya. Bago magsimula ang laban, parang may nararamdaman si Killua na sinasabing tumakas siya. Si Ramot, nakita niyang natatakot si Killua, kaya natawa siya. Sabi ni Illumi sa utak ni Killua na protektahan niya si Gon. Bigla, tinamaan si Killua ng malakas na suntok at nahulog sa lupa. Samantala, si Gon at Palm ay nag-uusap sa tabi ng lawa tungkol sa isang puno na gustong-gusto ni Gon. Nang lumubog ang araw, biglang lumiwanag ang puno at nagningning sa mga fireflies. Si Palm, naiyak dahil ang saya niya, pero sinabi ni Gon na hindi siya pwede mag-focus sa love life, kailangan niyang maging malakas. Balik kay Killua, binubugbog pa rin siya ni Ramot. Sa sobrang frustration, umiiyak si Killua at tinatawag si Gon na dear friend. Pero na-realize niya na may needle pala sa ulo niya na nagpapagalaw sa kanya. Kaya pinutol ni Killua yung needle ni Illumi, at boom, nag-iba ang aura niya.
Tapos, si Ramot na mayabang binigyan ni Killua ng chance na tumakas. Pero si Ramot hindi nakinig kaya tinuluyan ni Killua at pinutol ang ulo niya. Pagkatapos ng laban, si Killua nagmamadali bumalik sa lawa pero wala na sila Gon at Pom. Bumalik siya sa bahay at ayon si Pom binibigyan si Gon ng punishment dahil pinaglaruan daw ang feelings niya. Si Pom galit na galit, sinugod si Killua pero sabi ni Killua kaya niyang umiwas kahit tulog. Kaya hinabol sila ni Pom pero nakatakas sila. Nilabas ni Pom ang crystal ball, may mga plano siya. Pero nakausap niya si Nov na nagpapaalala sa kanya na huwag gamitin ang powers. Samantala, si Knuckle at Moral naman naghahanap kay Cheeto para labanan. Si Cheeto, mabilis na iniiwasan ng lahat ng atake nila. Hindi nila kayang tapatan sa bilis si Cheeto pero gamit ang Gyu, kaya nilang sundan ang bawat galaw. Si Moral, gumamit ng smokescreen at maraming Knuckles para malito si Cheeto. Natamon siya ni Knuckle at tinanong ni Cheeto kung anong klaseng ability yun. Si Moral, hindi nagpapatalo, pinatumba si Cheeto at sinabihan siyang huwag magalit. Nagtago sila sa damo gamit ang Zetsu at naghintay hanggang umalis si Cheeto. Na-discover na ang ability ni Knuckle ay parang tracking device kaya hindi makatatakas si Cheeto sa kanya. Pumunta ang team sa isang lumang kwarto kung saan ipapakita nila kay Gon at Killua si Kite. Ipinakita ni Shoot na si Kite ay nakakulong sa isang cage. Sinabi niyang kapag nasaktan niya ang isang bagay, pwede niyang ikulong ito sa kanyang Hotel Rafflesia ability. Si Kite lumabas at bumalik sa normal na laki niya. Si Gon, hindi pa nakakagamit ng Nen, akala niyang si Kite lang yon, kaya napansin niya na parang okay lang siya. Pero, bigla siyang tinamaan ni Kite at nasaktan. Hindi siya makapaniwala at nagalit siya. Habang nasa restaurant sila, nalaman nilang plano ng King na tawagin ang mga tao ng Gorto Republic sa palasyo para sa isang screening gamit ang isang controlled na patay na katawan. Si Netero ay nasa Gorto na, at kung hindi siya makakontak ngayong araw, patay na siya. Dumating si Netero sa komunikasyon at sinabi niyang lalaban siya sa King habang ang misyon nila ay mag-distract sa Royal Guards. Pagdating ng hating gabi, bumalik na ang Nen ni Gon. Si Moral, gusto subukan si Gon, kaya tinanong siyang bugbugin siya para malaman kung seryoso siya. Nag-transform si Moral, kaya si Gon, naalala lahat ng naranasan kay Neferpitou, nagkaroon ng powerful Jajangka na nagpatahimik sa lahat. Pinigilan siya ni Killua at humingi ng sorry si Gon kay Moral. Finally, na-decide na kung sino ang lalaban sa bawat Royal Guard. Si Killua at Gon laban kay Neferpitou, si Nov at Moral laban kay Shia Puff, at si Knuckle at Shoot laban kay Mentutuyupi.